Daiga siya kung daw di ka padaanan siya. Ibayawi mo kamot susi kung hanay siya sa kita. Daiga siya. Kasing-kasing daw bunga sayawin mo paglusulti ikaw ang kinahanglan ikaw akong tanan wow niyang kasakitan daw naging lusaran daiga ibayawin mo pagsuti yung hanan siya naniya sa sulod ko idaigang kasakitan yung hanan siya naniya sa sulod ko kaysa usang problema. Time check na itong mga isunan atong oras alas City na sa kagabion. Ang kamatayon sa tao dili mahibala. Mausap ang pagbalik sa Ginoo ug nagpabilin ang usa ka pangutana. Andam ka ba higala? Ayaw ka bala ka, kay ani ana ang tulumanon. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Adlaw sa kaluwasan. Alright, so welcome to karon ng Adlaw sa Kaluwasan Facebook live streaming. Every night mga isunan at exactly 7 p.m. Salamat sa Ginoo sa dugang nga privilege nga kita magpadayon sa atong live streaming. And again, kumusta mga Kumusta sa mga kaigsuran to diha abroad? Sa New Zealand, sa Taiwan, sa Belgium, diba, sa Hong Kong, sa Japan, sa US. Aran na mga kaigsunan. Kumusta mo mga ison? Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. Alright, so this day is Monday, June 29, 2020. Salamat sa Ginoo nga hantod ni mga takna mga ison. Almost 3 months na ta mga isunan. Kapin no? Sa ato nga live streaming karon ng Adlaw sa Kaluwasan, Bohol. And you're listening to the song entitled
Tribe. Tribes by Victory Worship. Alright, salamat sa tumingin nga Diyos. Keep on watching lang ta mga kaisunan ng kain. I just want to encourage sa mga kaisunan nga review karon. Ato siyang i-share mga kaisunan diya sa inyong nga timeline, diya sa personal account sa inyong nga Facebook. Especially yung namoy Facebook page, no? And then, don't forget mga kaisunan sa pag-share. At least 5 to 10 groups mga kaisunan sa mga groups nga inyo nga ipang-memberan sa Facebook mga kaisunan. Balik og share or pwede mo mag-watch party or pwede nyo i-mention ang inyong mga higalang mga kaisunan. Kay tonight mga kaisunan, ang atong nga speaker, no other than mga kaisunan, first time gihapon, diri sa karon ng adlaw sa Kaluwasan, Facebook page mga kaisunan, all the way from Hasaan sa Misamis Oriental mga kaisunan, diha sa may Mindanao, Pastor Danilo T. Mario. No one, there is no one like a God. There is no one like a God. There is no one like a God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Alright, so wala yung katulad ang atong buhi nga Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one like a God. We sing. There is no one like a God. There is no one like a God. There is no one like a God. Praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, your matchless and its love unrestrained. This is our God. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God, your matchless. Alright, so again mga kaisunan, sad to say, kagahapon mga kaison, wala kita naka-live, no? Anya, ato lang gipost mga kaisunan sa atong official Facebook page karon ng adlaw sa Kaluwasan, Bohol. Since nga atong usa ka Pastor Julito Tuyogon nga usas mga official mga kaisunan nga speaker pod sa karon ng adlaw sa Kaluwasan Facebook live streaming. Na siya gilakaw mga kaison, and then dili gid mapa sa oras mo nang wala kita naka-live, pasensya kayo. Especially sa mga kaisunan nga nag-message gyud sa ato mga kaisunan directly. And then salamat sa Ginoo nga sa kanunay kamo perminting nga nagsubaybay sa karon ng adlaw sa Kaluwasan mga kaison. Alright, atong takna alas City 12 na sa kagabion. Alright, kauban na to diri ang usa sa mga technician. Live ta diri sa Katagdaan, Pilar, Bohol. Uban sa kung kauban sa mga kaisuran ang atong usa ka official kadugyan kay permintin matunay makita nyo sa atong live streaming. Brother RG Omak all the way from Bayong, Pilar, Bohol. And you're watching sa karon ng adlaw sa Kaluwasan Facebook live streaming. Keep on watching ta mga kaisunan, and of course, keep on sharing lang ta sa atong groups. Pwede mo maka-comment mga kaisunan sa comment section below sa atong live streaming kung kumusta na ka karon mga kaisunan or asa ka napita nga nagtan-aw karon. Is the Lord Almighty. Wilson Madronero Yikik, maayong gabi Pastor. God bless. Great ko sa mga kaisunan ako dira sa Lapsaon Church ug sa akong mga igsoon ug sa akong ginikanan ug sa akong wifi. God bless Pastor. All right, greetings from Wilson Yikik. Your glory. And sa atong kaigsuonan diya sa Cebu, no, si usas mga anchor sa karon ng adlaw sa Kaluwasan, Cebu, Jury Paran, maayong gabi Kaas Bohol, and pa-shout out. All right, kumusta brother Jury? Ipangumusta ko sa imong kining asawa o imong bata nga grabe na kabalo na mo drum, no? Imagine mga ison 2 years old pa lang pero hanas na mo drum og mga beating mga ison. Alright, himaya iya sa Ginoo. Singing holy is the Gisa Torregosa, good evening Pastor Rijan and kanatong tanan mga ison nga naka-viewing karon. Keep safe and mga ison, and God bless.
Bless as always. Watching, of course, diya sa may Cagayan de Oro City and Vina Labunos Rosales, all the way from Talibon. Miriam Turimucha, mga isunan, is watching. Salamat kayo sa Ginoo. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, ah. We sing, hey, oh, hey, oh, hey, oh, ah. Chari Marasil Lopez, happy watching her at Bayong. Alright, kumusta mga isunan? Salamat sa Ginoo mga ison nga hantud mga takna kamo gyapon nagatanaw sa tunga live streaming. Again, akong encourage mga kaisunan sa mga kaisunan first time nga nagtanaw sa tunga live streaming. Kumusta? Welcome ta sa atong live streaming sa karon ng adlaw sa kaluwasan live streaming. Kumusta mo mga kaisunan, especially sa mga kaisunan nga abroad? Kumusta mo mga ison? And alright. So, na-express yun na ginako ng alright mga kaisunan. Mo punay kasagaran sa mga anchor, mga DJ. No? Alright, so para di po ta mo kami son, di po ta ma-dead air ba? So, Kuya Arjan Campos Vizcara, salamat sa Ginoo nga nagtan-aw karon usa sa mga nanguna usab sa karon nga adlaw sa kaluwasan Cebu. Kumusta mo diha? Kate Nain, maayong gabi. Kaas Bohol and Pastor, salamat kayo. Sheila Flores Datahan, maayong gabi Pastor. O tanan, God bless us all. Alright. Mga kaigsunan, ato nang ihatag sa atong usa ka bisita. Official singer mga kaigsunan. Brother RG Umak ang kahigayunan sa paghatag og special song mga kaigsunan. Without any offering mga kaigsunan. Unlike sa every Sunday special song with offering. So kani walay offering tani mga kaigsunan. So keep on watching lang ta mga kaigsunan tungod kay ang atong speaker this night mga kaigsunan, all the way from Mindanao, Pastor Danilo T. Mario, ato ng atangan mga kaigsunan, one of the board member sa grupo nga Association of Ministers in the Philippines Incorporated. Alright, atong oras mga kaigsunan, alas 7:16 na kagabion. Ladies and gentlemen mga kaigsunan, atong ihatag ni Brother RG Umak ang kahigayunan. Praise God. So, mayong gabi sa tanan mga igsoon. So, muhalad kog awit para sa itong buhay nga Diyos. Nag-uluhan kani og The Warrior is a Child.
Sige ba? Wala lang. Ipabot ba?
Tape recorded eh. No? Hindi pa naman makita nila. Mayong gabi mga kaigsuonan sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Salamat kang Pastor Region Sidto. Mayong gabi mga kaigsuonan sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Paambit ako sa class ni Pastor Region Sidto. Makapaghiusa maayo kining higayon nga pahimuslan nato ang panahon. Bisan usa ni siya kalingaw-lingaw nga mapusalanon kay makapaambit man tas pulong sa Ginoo. Usa salamat kayo no. Akong mga pagpangumusta sa nang mga kaigsuonan sa Kabisayaan, Bohol, Cebu, tanan Samar o sa mga kaigsuonan sa Luzon, kami din sa Mindanao, Malaybalay, Zamboanga, Davao, ug uban pa. Ako na lang tibuokon mga kaigsuonan mayong gabi inyong tanan. Kay Pastor Region ra ang magpahigayon sa mga pangumusta kay ang ako mo'y pagpaambit sa kaninyo sa pulong sa Ginoo. Samtang may kahigayunan pa atong buhaton. Nga doon natin mahimo bisan ginagmay para sa Ginoo. Gibuhat nato ni gibuhat na ako ni not for the sake of the cast or for the association but for the sake of the gospel. Para tungod sa mayong balita. Kaya usara man kita kalawas des Ginoo. Ug mo tag langit, di man pwede magbahin-bahin ta dito. Usara man gihapon ta. Busa kun unsay inyong imbitasyon nga basta makaya lang nako, akong gipinikamutan nga agig pag kortesiya nga kita usa diha kalawas sa Ginoo. Nini matak na makaigsuonan akong hisgutan ninyo. Kini gitawag og the inspiration of the Bible. Ang Biblia gituga sa Dios. Alang sa mga magtotoo usa ni siya ka reminders, pagpalig-on nga ang Biblia gituga ni sa Dios sa ato. Para sa mga dili magtotoo usa kini ka maayong balita nga dunay giya sa kinabuhi alang sa kaluwasan. Ang Biblia basahon kini nga mo'y atong giya, atong kumpas para sa gingharian sa langit. So, gusto kong musulti sa ubang mga butang, pero ako usa nga gipahaluna nga ang tanan nga kamatuoran nga akong isulti og sa ubang pang makaigsuonan nagagikan sa Biblia. Doon ay ubang mga libro, reference lang siguro, pero dili nato mo'y first attraction or matagaan na pumbili kay ang Biblia gyud mo'y maguna. Ang Biblia mao ni siya basahon nga mo'y tinubdan sa kahibalo gikan sa Dios. Ang Biblia gipanag-iya sa Ginoo ni. Si Jesus mo'y tagiya mismo niini. Ang Biblia mo'y katulong dakong gasa alang sa mga tao. Unang gasa si Jesucristo nga mikanaog ni sa yuta o giluwas kita. Nagpalansang sa bukid sa Kalbaryo. Then second gift is the Holy Spirit. Isilyuhan kitang mga magtotoo. And then ikatulong gasa mo kining kasulatan. Gibilin sa Ginoo ang usa ka dokumento nga diha nato basahon ug atong susihon kung unsay paagi nga makita nato ang atong manluluwas ugma. Ang Biblia mo ni siya ang textbook sa gitawag og divine truth. Mo ni atong libro alang sa balaanong kamatuoran. Mao ni giya alang sa kinabuhing way katapusan. Ang Biblia makaigsuonan gikan man ni sa pulong biblos nga nagkahulugan mga basahon o mga sinulat. Ang Biblia gitawag og pulong pud sa Ginoo sa laing bahin, sa Lucas 4:17, 2 Corinto 3:14 o sa Marcos 12:10.
Matthew 22:29, Hebrehanon 4:12. So gitawag siya pulong sa Ginoo. Unya kining ang Biblia nga atong gihawiran, ako gusto na akong i-inform sa inyo lugar reminders nga kining atong Biblia ang gihawiran nag-consist kini og 66 books. Kaya daghan ang Biblia na may laing Biblia nga sobra na 72 pero wala tani ana kini atong gigamit ang 66 books. Gibahin kini sa duruha, the main division, the Old and New Testament. Samtang ang New Testament is consist of 39 books, and while the New Testament is consists of 27 books. Unya kining Biblia nga atong gitamod nga moy atong giya sa kinabuhi ug pag-alagad. Ginasulat kini sa mga duulan 36 ngadto 40 ka mga magsusulat sulod sa 1,600 katuig sa nagkadaiyang mga tao, may dato, may hari, may mananagat nga nagsulat niini. Unya gisulat usab kini sa nagkadaiyang bahin sa dapit diin didto ginasulat. Ang uban gisulat sa bilangguan kang Apostol Pablo. Ang uban gisulat didto sa kabukiran. Ang uban gisulat diha sa mga panimalay. Pero kung imong tan-awon ang iyang katalagsaon. Kaya ang Biblia mga kisunan no talagsaon kayo ang iya kibaling pagkabasahon tungod kay taliwala sa nagkadaiyang magsusulat, nagkadaiyang dapit nga kini gisulat apan walay pa nagsumpaki nga nahiabot o namugna niini. Karon lang sa atong mga panahon na ay mga panagsumpaki tungod na sa garbo sa tao. Pero ako makisunan nabi ninyo kung unsay gisulti sa Biblia, diha ko taman. Niadto sa gamay pa ko gituluan ko sa mama for example sa tithing. Na bata ako ni ana sa when I was just 7 years old maybe. Kunya sa dihang ni abot ang panahon na ka-eskwela ko Bible School. Nakita na ko insakto akong ginikanan. Andi nagpastor ako. Until finally nga gitugutas Ginoo nga makatapos ko sa kurso. And then tapos niya na study pa ko sa master study, sa graduate study. Pero sa nakita na ako ang gitulos akong inahan, insakto, bisan unsa pa siguro ang gidakwon o gidaghanon sa nakahibalo sa tao, wala siya katungod sa pag-usab sa bisan unsang nasuwat sa Biblia. Wala siya katungod. Kaya ganoon man ang kasulatan din sa Deuteronomy 4:2, dili kamo magadugang sa pulong nga akong gisugo kaninyo ni pagakunhuran ninyo kini. O sudaan sa panahon pa sa mga Israelinho napasidaan ang Ginoo aron pagbantayan ninyo ang mga sugo sa Ginoo nga inyong Dios. So sa 5 books sa Old Testament, ang first books sa Pentateuch, ginasulti na daan dito nga dili usban. Subo kayo nga dunay atong mga kauban nga ilang giusab, ilang gidugangan, ilang gikwaan aron ka sa pagbahin-bahin o sa purmag laing grupo. Mga igsuunan, sultihan ko kamo, wala na kinahanglan nga magpurma pagitag laing grupo. Ako nagpabilin dinhin grupo kaysa nakita ko nga ang kasagara o ang tanan nga gibuhat o gisugo nahasuat sa Biblia. Usa pa may atong balhinan. Nga moadto ta sa langit, mag-uban man gihapon kita. Usa ra man ang langit. So mas maayo siguro nga mag-usa sa espiritu kay mo man sana ang gibilin sa Ginoo. Nag-ingon ang kasulatan, gihatagan ko kamo bag-ong sugo. Ang sugo sa Dios makigugmaay kamo ang usag-usa. Sign man na nga kita mga tinunan sa Ginoo. Unya ang Proverbio 30 versikulo 6, nagsultima po diri, dili ka magdugang sa iyong mga pulong. Tingaliun niya pagabadlungon ka o ikaw hingkaplagan nga makakon. So usa lang na ka pamatuod magigsunan nga wala kinahanglan na kung unsa pa atong naabot o nakaplagan sa kalibutan nga atong ipasumangil nga dunay atong idugang o usbon sa pulong sa Dios. Ang atong buhaton tumano na lang. Kay bisan ang librong katapusan sa pinadayag nagsulti po din sa 22:18 sa pinadayag. Akong pasidan-an ang tanang magapatalingog sa mga pulong sa propesya nining basahuna. Kung adunay magadugang niini bisan unsa
kaniya igadugang sa Dios ang mga hampak nga gisgutan ining basahon. So para sa ako na lisan ko ni ana nga kitang tao atong ipakita lugar nga kita mas labaw pa sa apostolismo ug sa Biblia. Para nako igo na nga atong sundon ang nasulat diri sa Biblia. Kay dili man siguro nato tanan kini matuman. Ang ato tumano nato kay igo na kini nga makadala ka nato ngadto kinabuhing dayon. Ang Biblia magisuna kung atong tan-awon dili ni siya usa ka bag-ong libro. Ang Biblia karaan nga basahon. Sa iyang pagkakaraan nag-una siya sa pagkadugay o sa iyang pagka-uncheck inuntang pagsulti. Kunya kon mangutana ta ang Biblia usa sa mga himalitang basahon. Di na sa ato lang siguro. Di ka himalitan. Pero kung imong susihon ang tibok kalibutan, ang Biblia himalitan nga basahon. Daghan ang namasa ni ini. Ang namasa sa Biblia, bininyo, may mga taong bantugan nga nagbasa ni ini. May mga tao usab nga ubos nagbasa. May mga taong adunahan o kabos o mga batang nagbasa. Ngani pa, kung atong tanahon sa atong gobyerno, kaya ang atong gobyerno, democracy, i-pattern man sa Amerika, bago diha sa mga korte, pagasugdan ang kaso, buksan nila ang Biblia, unya manumpa nga ako magasulti sa lunlon kamatuoran og walay bakak. Sa Biblia padapat na ang mga presidente sa atong nasod kanhi atong nakita nga nanumpa sila bisan si President Duterte, si President Trump sa Amerika. So dili ni basta-basta nga basahon. Muna hinungdan palaran kita magisuunan nga usa kita nga nakabaton sa Biblia. May akong ipadasig sa inyo nga palaran ka nga nakabaton ka sa Biblia. Mga hari, mga bantugang tao sa karaang panahon sa King David, uban pang mga tao nakabaton sa basahon sa Dios. Kaya kinilamang ang basahon nga magagiya kanato ngadtos kahimpitan. Kinilamang ang basahon nga makausab sa tao. Kinilamang magsunan ang basahon nga mabag-o ang tao, gawas mausab mabag-o siya nga mahisama kang Hesukristo. Busa ato tanawon ang mga kaayuhan nga makuha nato sa Biblia. Kaya akong gidasig sa inyo may suunan nga mas maayo basahon gid ang Biblia. Matag usa maglaan og oras nga basahon ang kasulatan kay mao ni ang libro sa gugma usulat sa gugma sa Dios para sa ato. Nga angay natong higugmaon. Kay abi ninyo niata sa usa ka krisis, COVID-19. Ubang mga tao nangamatay, nangalisang, na naghikog, nahadlok sila, nalisan sila. Kaya ang purpose po din paghadlok sa mga tao. Pero kung sinati ka sa pulong sa Ginoo, unsa may imong ay kadlukan? Lagi nung kasulatan nga wala man kita itagana ngadto sa kalautan. Wala kita itagana aron lisangon. Itagana kita alang sa kaluwasan. Plus in the other side, gitawag kita og the bride of Christ. Being the bride of Christ, ang full protection sa Ginoo para sa ato. So kinahanglan sayro nato na. Dunay uban bisan ako kaniadto mibati ko sa pagduha-duha. Tinuod ba ka nga kuhaon tas Ginoo sa taliwalas ka sakit? Miabot ko niya ang kaisipan magsuunan sa kataas sa akong pangalagad. Dihay panahon nga naka tungod sa daghang mga walis, mga magwawali. Dunay nag-ingon nag-uban nga ang Ginoo kuhaon kita human-unya sa dagkong kasakit. Medyo sa kadugayan na akong pagbalanse sa kasulatan, gibati ko og kabalaka. Ang akong gikabalakan kung matinuod nga ayha pa kuhaon sa Ginoo kita nga mga luwasunon niya o linuwas niya. Pagkatapos sa kasakitan, unsa may itsura? Malahutay ka, malabang ka nako. Personally, way akong unang-una. Or kung diha man sa taliwalas kasakitan, mahimo pa ka. Ha? Pero magsuuna na din niyo, naningkamot ko sa pagtuon. Kaya diyang may graduate sa Bible School, dili man igo nga kumplito ka na, gikas Bible School. So, nanimpalan ko ako, tuon, nagampo ko sa Ginoo. Kaya ang kalauman nato,
ang Dios magpadayag siya ug ang tanang mga tinago iya lamang. Kung iya man gipadayag nito kay Daniel sa karaang panahon, dili pa sa diha pwedeng padayag sa ato karong mga panahon na. O ako makaingon sama sa gingon ni San Pablo nga nakabaton ako sa unahon ni Kristo. Ako naaninaw og insakto ang Tesalonika nga sa pagkakaron adunay nagapugong. Una kanang ang nagapugong kanang presensya sa Ginoong Espiritu sa Ginoo nga nias sa mga magtotoo. Hangtod nga ania pa ang balang Espiritu sa Ginoo. Ania pang imong katawhan dili ug dili gayud magauna si Satanas. Busa bisan unsa man nga kasakit ang moabot pa. Human ining COVID, dili nato angay kadlukan, angay lang nato hinuon nga bansayon ang atong kaugalingon ug atong sayron ang nasulat sa balang kasulatan. Kay ang Dios nga niya kanato ningon ang unang Juan, dako pa siya kay kaniya nga niya sa kalibutan. Unsa may atong kabalakan? Bisan sa Old Testament sa panahon ni Eliseo, ang iyang katabang na nataranta, unsa may atong buhaton, gilibutan na kita sa kasundaluhan sa mga Syrian. Pero ingon si Eliseo, Ginoo, ablihi ang salabutan sa akong katabang ug giablihas Ginoo. Ug nakita niya nga ang naglibot kanila mas dako pa ug daghan pa, mas gamhanan pa kaysa mga Syrianhon nga naglibot kanila. So diha nato makita may suunan nga ang stability sa atong pagtuo, ang kalig-on sa atong pagtuo, ang paglahutay nato ang pagdaog nagadepende sa imong kasayuran sa pulong sa Dios. Usa angay nga atong kibaling bansayon ang atong kaugalingon pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo gisimbolo kini nga espada. Nga sa ato pa kun dunay kalisod ang pulong sa Ginoo sama sa hinagiban. Nagyon dinhi ang pulong sa Dios mas gamhanan pa ug buhi nga nagalihok. Ug mahait pa kaysa sa espadang duhay sulab nga magaabot kini sa gitagbuan sa kalag ug espiritu. See? So kung kanunay lang ang tao magkapaabong sa idulong sa pulong sa Dios, madutlang gid siya. Muna hinungdan nga muna magadalag kausaban ug ang kausaban nga idulot sa Biblia mga kaigsuonan ti unay nga kausaban dili na mabalik sa pakasala. Ikaduha, ang pulong sa Ginoo gisimbolo sama sa maso. Kay ang kasing-kasing sa tao human ang atong ginikanan na kasala. Kita nagkapanunod sa ilang kasalanan, magahi. Maganinungdan, daghan mga taong dili makalagad sa Ginoo. Labi na kung ang tao dato nakaha, labi na kung ang tao professional na, kaya ako man ang nasinati. Ang akong mga professor sa graduate study kaniadto sa usa ka private colleges o university sa Cagayan de Oro. Mga Doctor Philosophy, pila ka instructor nako, Doctor Philosophy. Kunya libawon ko nila nga pastor, ako ilang estudyante sa master study. So ako silang giwalihan. Pero abili niyo, dili gid sila makatuo. Dili gid pud sila mutuo. Kaya pa nila dani mas daghan pang akong nabaluan o kaysa imong nabaluan. So nigahi ang ilang kasing-kasing. Pero taliwala na ng kagahi sa kasing-kasing sa tao. Kung iya lang isipon nga dunay magbubuot ug dunay labaw niya, madugmok na. Mo ninungdan nga dunay mga tao nga bisan sa ilang pagkahilabihan kadautan, nausab sila. Tungod kay ang pulong sa Ginoo may nagdugmok sila kinabuhi. Usa ikaw nagpatalingog karon, ipagahi mo sad nimo ang imong kasing-kasing para sa imong kaayuhan ugma. Ikaw nagpatalingog karon, imo bang pagahayon imong kasing-kasing aron lang kamo adto sa kaalautan? So it's enough nga atong just take a look to the book of or to the Bible. Kaya dihan ato kaning Biblia dili man para sa usa lang ka grupo, para man sa tanan. Wala may giingon sa Biblia nga ang Biblia para lang sa Pentecostal, Biblia para lang sa bisan kinsa. Para sa tanan ni gitugan ni Ginoo. Parang mahingpit ang tao, makorek ang tao, magihan ato. Buinas kay karon nga panahon magisuonan nga naay manual natos kinabuhi. Kay bisan ang pagpanagayag sa kinan dili man sayon. Naman ko sakyanan daan na. Unya kay wala man si manual, medyo lisod gyud nato sinati. Pero kung naay manual, dako ang kaayuhan sama sa kinabuhing dayon, lisod man ang langit, layo man ang langit, pero niya man ang Biblia. Ako rekomendar na kang bisan kinsa bisan sa mga wa pa magtuo. Ayaw sa mo pagatog mga grupo ka. Kaya basig magduda ka. Tunay ang Biblia.
Magampo ka sa pulong sa Ginoo. Kuman ka magampo, tuuhan nimo siya. Magampo ka usab nga dunay taong makagiya. Kay dili pod pwede sa kaluwasan nga mag-inusara ka. Kay gibitaw sa sayings, no man is an island. Dili pod pwede mag-inusara ka. Doon may mga dili gyud may tabo nga taliwala sa daghang mga tinuuhan, daghan mga magsuonan gid ang mga piki kay gitagna na mas Biblia nga sa ulahi mga adlaw manunga maning mga magpaka Kristo or muingon nga muy insakto. Dili man kaligayan. Pero taliwala ni ng tanan, may mga tao pagid nga nagbaton sa kamatuoran. Nagakumingon, usa na kita ni anak. Usa na ko ni anak. So, ikatulo ang pulong sa Ginoo, gisimbolo nga sama sa liso. Muna miingon ang 1 Pedro 1:23, kita nahimugso dili sa madunuton nga binhi kundi sa binhi nga dili madunot nga mao ang pulong sa Dios nga magalungtad sa walay katapusan. See? So gipanganak kita, gipahimugso kita nining binhi nga dili madunot ang pulong sa Ginoo. Ako siguro magsuunan sa akong kinabuhi na bata man kong Kristohanon, wala kay ko kaagi sa mga bisyo sa kalibutan, wala ko kaagi sa inom sa panguban diha nga mga buhat sa kalibutan. Kay 6 anyos pa ko nangalagad na kami. Og gikan sa 6 anyos ako nakita nako nga ang Dios nagagiya. Og wala ako ikasulti sa Biblia. Wala ko ikasulti sa pulong sa Ginoo. Bisan ako na pastor na, muna makaingon ko wala ko right to change. Bisan tuldok na lang ka o kudlit nga nasa Biblia. Except tumano ng kasulatan. Mihatag ang Diyos na kong taas-taas ng kahibalo. Pero dili na mo'y igo nga i-correct sa Biblia. Which is ang Biblia, insakto man. Bisan pa ang atong mga pangulo ha, ubos, baka ha, sa imong pagtanaw sa imong kahibalo. Pero kung nagsunod sila sa Biblia, wala na katarungan mo correct ha kita. Kaya ang Biblia mo may final book. Mo man ihukom unya sa Ginoo sa ato. So, ang Biblia mo nang naghimo natong kabaguhan. Liso man ni siya nga mo'y mugitib sa itong kasing-kasing unya mo usab sa itong pagkatao ug hikalimtan na nato ang atong pagkakita sa atong pagkadautan ug makasentro kita nga sa presensya sa Ginoo sa bagong kinabuhi. Ikaw-pat, ang pulong sa Ginoo gisimbolo sama sa salamin. Makita mo ang imong kaugalingong pagkatao, ang imong kakulangon kung basa ka Biblia. Munang mingon na sa Santiago Kapitulo 1, 23-25 pakasama sa salamin ang Biblia nga kung atong baklay balik na sa Ginoo ang panahon magsuunan dili na taas amubo na ang mga ilahanan atong makita nagpatpaila nga ingon pa sa ubang panultihon kung basahon mo ang Biblia sa klaro kayo pareha da nga ang Ginoo naglakaw na diha sa kapanganuran padung dinis kalibutan kaya kita iya gyud kuhaon 100% pangigsuonan makagarantiya ko ninyo nga kitang mga anak sa Dios kung maglakaw kita sa pagkamatarong dili ta biyaan dili ta pasagdan kanang giyon sa uban paabot sa dagkong kasakitan. Siya ay nagkontrola sa tanang butang. Siya may hari sa tanang butang. Ug dili pwede mo tunga si Antikristo aron kita iyang buhatag dautan not unless nga doon na siya divine panugot. So muna atong kalipay diha. Muna niyon ang Biblia sa Tesalonica paglinipayay kamo nini mga pulunga. So ato na ikalipay kay kun ang mga kasakit nagrabe kasulatan ihat ang inyong mga mata kay ang inyong kaluwasan nagakaduuna. No, wala tayong kabalakan ining tanan. Pasal din na si COVID. Natural na si COVID. Siguro it is a warning ni sa Ginoo pagtulod po sa ato magdasig ta kay na judgment. It's just a rehearsal sa judgment sa Ginoo. Pero kung nag-alagad ka sa Ginoo sakto sa imong kadukan, di ba? Panahon ni Elias gipakaon man sila. Niabot naman sa ang COVID, medyo kami sa Mindanao, medyo tapos-tapos na si COVID. Mga kaisoran, abil niyo, wala may saktong trabaho, kaya wala may lagi makatrabaho itong panahon na.
na ato'y makaigsuunan gikan sa gawas tuod sakop sa pamilya, pero wala sila makapadalang insaktong kwarta kay lockdown man gihapon sila. So, kung di ta mo salig sa Ginoo, kung magsalig ta sa tawhanong pamaagi, magsalig ta sa tong gobyerno, kami dinhi wa man bi makadawat mo sa giingos gobyerno. So dito ta mo salig sa Ginoo. Og natapos naman usab ang among period sa pag-observe sa COVID, ay buhi magyapon mi, makakaon magyapon. Makasudam magyapon sakto. So, ina na kami lagroso ng atong Dios. Diha sa panahon sa kalisod, diha sa panahon sa mga krisis, diha magpakita ang abilidad ang atong Dios. Manang ayaw bayan-bayan, pagduha-duha. Usaha ang imong kasing-kasing. Usaha ang imong pagtuo. Kaya ang atong Dios haduol na. Unya ikalima, ang pulong sa Dios gisumbingay ni gisimbolo sama sa kalayo. Ang kalayo musunog. Busa kung doon na tayo mga problema, sunugo na sa Ginoo. Sunugo na sa pulong sa Ginoo. Kung doon na tayo kaluyon, sunugo na sa pulong sa Ginoo. So, makalahu tayo kita. Kaya bisan unsa ang magalibot ka nato, sinian ang sumbingay nga ang pulong sa Diyos sama sa kalayo, ay masunog na siya. Makaabot kita. Kaya di ko na nakasulatan, bisan magalatas kita sa suba, ang suba di maglungs nato. Bisan magalakaw kita sa kalayo, ang kalayo dili makasunog nato. See? Just imagine how unsa ka kasaligan ang pulong sa Ginoo. Wala man na isulti sa Ginoo sa tiyaw-tiyaw. Para sa akong isunan, nagsalig ko sa pulong sa Ginoo. O ako masaligon nga magasulti niya na kay nabata man ako sa pagkamatutuo. Ug nakita na ako nga ipakaon mis Ginoo. Gibuhi mis Ginoo. Wala na maganin ako gamitan akong profession. O ako na lang ako gitaya ang akong kaugalingon sa Ginoo. Ang gibuhat sa Ginoo, so uban gibuhat ng punya sa amo. Gipakaon, gibistihan, gipapuyo, insakto, itagag mga kagamitan, gibuhat mas Ginoo sa amo. Ato lang alagaron sa insakto. Ikalima, kalayo, ikaw nung ang pulong sa Dios. So ang Biblia sama sa lampara. Muna mingon ang Salmo 119, 105. Ang imo mga pulong mo'y lamparahan sa akong mga tiil o kahayag sa akong mga lagyanan. So kung naa ang pulong sa Ginoo, labaw pa kita nga nakabaton sa kahayag sa Meralco kung sa Manila, sa amo Sipalco kung Cagayan sa inyo, sa man inyo sa Bohol diha, Buhiko o Buhiko daw, Buhiko. Labaw pa mo nga na kahayagan sa Buhiko, kay kining kahayag nga gihatag sa atong sugang dagitab, minus na kumpara sa kahayag nga gihatag sa kasulatan. Ay kahayag sa kalibutan may suunan nga atong nabatunan, dinhilang sa mga butang nga makita. Pero sa butang di makita, di nakabot ang iyang kahayag. Pero ang kahayag sa pulong sa Dios, saylo sa mga butang nga di makita sa atong mga mata. Muna doon maklaom ta, muna doon makasalig ta, muna doon makatuaw ta nga to sa Ginoo. Kaya ang Dios nagapasalig man sa panahon sa kalasdanan, kung di na mo magwanta. Tuaw lang nga to sa Ginoo. Kaya ang Dios nakatutok sa iyong makatawan. So ako masaligon diha nga ang pulong sa Dios ang ngay ginatong manggaron, ang ngay natong mahalon. Lampara ni sa atong kinabuhi. Busa dili gid mahitabo nga mapandol kita sa mga kasalanan. Dili gid mahitabo nga masangyad kita sa bahura sa kasalanan. Kay siya man ang atong kahayag. Dili mahitabo kung eroplano man kita nga kita mabangga sa kabukiran. Dili bitaw sa amo. Doon na may eroplano na bangga ni pinakataas ng bukid. Nakayag intawon mga isuunan. Ang sahon man, wa man siya kahayag ikas Ginoo. Okay lang kung mabangga literal, pero mabangga kasi spirituhanon lisod na. Daghan mga magtotoo magwawali nabangga sa garbo, nabangga sa kasalanan. Wala na napusgay na di na makabalik sa pag-alagad. Muni ang kahayag. Ang kahayag gidulot sa pulong sa Ginoo labaw pa sa kahayag nga atong nakita og nasinati adlaw-adlaw kahayag sa kalibutan. Ang ikapito, ang pulong sa Ginoo gipakasama sa kalanon. So, nagingon din sa 1 Pedro 2:2 na siya nga ang bata nga bag-ong nahimugso gibuhi sa pulong, sa gatas nga mao ang pulong sa Dios. Unya ningon si San Pablo pod sa 1 Corinto 3:2, ako nagapakaon kaninyo sa gatas o sa humok nga mga kalanon. Ang pulong sa Dios magsunan, daghan siya variety. Doon ay soft para sa mga bata o milk para sa mga bata. Kaya kini siya simbolo mo lang. Para masabtan nato nga buti pasabot ang pulong sa Dios kung bag-o, doon ay para sa mga bag-o. Buti pasabot ang pulong sa Dios para sa mga hamtong naasab.
Naapod ni ana ang pulong sa Dios. Kung ang pulong sa Dios, kung ang mga tao moisip silang kaugalingon, maalamon o professional, naay pulong sa Dios para nimo. Mo nga usahay ang mga tao maingon nga, kanang pag-alaga Dios Ginoo, kamo Pentecostal para na sa mga pobre, para na sa way grado, diha sila nasayop. Wa sila masayod nga ang pulong sa Dios para sa nagkinahanglan unta. Para nila giisip nilang taas ilang kaugalingon, may pulong ang Dios para sa ila. Apan dili man nila buksan nilang kaugalingon, dili man nila ipaabong nilang dulungog, so nagpabilin silang walay hibang kaagan. Kaya kung ang tao makaigsuonan walay hibang kaagan sa pulong sa Dios, dili mo dawat sa pulong sa Dios, wala na gyud tay dili na matabang padung na simpirno. Samtang balik ko nga akong kaisipan sa katong nag-study pa ko sa graduate studies sa Cagayan de Oro. Ito niya ang akong mga instructor, ila lang kong idula-dulaan kay sila kuno yung pasausan ako instructor, gikan siya sa Europe, daghan siya scholarship, daghan siya mga award. Nya nahimo siyang Dr. Philosophy, so para sa ila garbo na nga natapos nila na. Pero para sa Ginoo kana nga kaalam Diyo tera kaayo. Dili man ta angay natong ikapasigarbo kana mga kaigsuonan. Ang atong angay pasigarbo kuno naman wala lain pulong sa Dios. Busa ako ni kagabihon akong gipasigarbo kaninyo nga nakabaton kog Biblia. Nakakaton ko sa Biblia. Busa akong i-share sa inyo, kuptin ninyo ang pulong sa Ginoo ni kasulatan. Aton kuptan ni siya. Kasabisan unsang dagway sa kinabuhi, dili ta anod, dili ta madaya, dili ta mabintahaan. Kaya ang pulong sa Dios mo'y magbusog nato, mo'y mapalikod ka nato, mo'y magagiya ka nato. Kini COVID gamay ra man kaini kumpara sa pulong sa Ginoo. Martir ang kanang pulong sa Ginoo nga gisimbolo sama sa maso ay kulang ras COVID na. Ang pulong sa Ginoo gisimbolo sa espada. Iwa si COVID, tad pa siya. So dili si COVID di ngay kahadlukan. Una na ako nagpasalamat nga kita mga Kristohanon, kita ang paglaom sa kalibutan. Bisag unsa pa nga plano kay mingon man sila kini kunong COVID tinuyo man kuno. Tuyoon pagdili, walay mahimo si Satanas kay nagpabilin siyang ilalom sa pagbulutan sa Dios. Busa kita maninood sa paglalagad. It's time maigsunan nga ato nang i-rehearse natong kaugalingon. Let's check ourselves. Atong check upon ang atong kaugalingon ingon pas kasulatan. Kung nagabarog ba kita sa eksakto? Kanang mga pagtamay, pasag din na lang na siya. Kanang mga paglutos, pasag din na, normal man na siya. Sa panahon ni Jose, si Jose butang-butangan, wala man si Jose reklamo. Pero abin ninyo, taliwalan niya itong tanang pagbutang-butang siya, may igsuon ra niya. Si Jose ipanalinginan, nahimong usa sa dakong magmamando sa Egipto. Samantala, sa taas nga katuigan, nagpabiling uyamot gihapon uyang magsuon. Na naman na ito magkaigsuunan ng mga lulutos. Atong maigsuunan nga sangatan kita sa mga bakak pasag di lang na siya, di lang nato natagari kay bili kay makapawa na sa atong kadasig gatos Ginoo. Makita man sa dagas panahon sa akong kinabuhi na experience ko man na daghan ang mga butang-butang, mga pagdaot baka, pero asa naman karon sila? Kami nagpabilin nagalagad sa Ginoo, kami nagpabilin gibuhi sa Ginoo, kami nagpabilin nga gipauswag sa Ginoo. Ay nana ang Dios makaigsuonan. Kung ato lang ipaubos ang atong kaugalingon, ipataas las Ginoo. Busa ning mga taknaa para sa na nagpatalinghog, akong dasig sa inyo nga tagay niyo bili ang Biblia. Sa mga magtutuo, usahay kitang mga magtutuo, Kristohanon. Kaya dili biya kita qualify nga madala sa langit kay Kristohanon kita. Yan hala masayat is pulong sa Ginoo. Kaya sa mga Kristohanon ako na matikdan mura og mas importante pa siguro ang Facebook or ang cellphone compare sa Biblia. Naksunan video ikon sana yung Facebook din ha, kan yung mga cellphone ipadakpin sana siya. Bisag magalaan kalag usa ka panahon, usa ka chapter sa Biblia matag adlaw. Kay kalag una sa atong kalag. Dili lang ta magsalig sa mga pastor matag Domingo gidugay pa kana. Muna hinungdan daghan ang nagluya, daghan ang wala makalaom sa saad sa Ginoo. Daghan ang mga panahon ining COVID na taranta, wala man sila pulong sa Ginoo. Gutom man sila, uwaw man sila, ignorante man sila sa pulong sa Ginoo. Medyo lalom-lolom na nga pulong. Pero murag-muray maayos gumiton siguro. Kaya kung well-versed ka sa pulong sa Ginoo, kami sa Lubanson
nagbuhat lang kami og unsay gisugo sa gobyerno. Mag-mask, mag-social distancing. Unya mingon ng gobyerno nga muundang sa pagsimba. Kami wa mi muundang Ginoon. Napadayon mi ang makaisunan nga ni undang pero wala na mo sila pod. Paamo na silang ipasagdan kay mo may sulti sa Biblia. May sulti mas gobyerno. Pero sa Biblia makaisunan kana mo ni balaod sa tao. Social distancing, puyo ka sa balay, hantod maugtas ka, kay nas COVID. Pero ang sugos Ginoo, ayaw biyay ang balang panagatigom. That's God's order. Pero sige lang, para mo to sa gobyerno. Pero supposed to be, dito sa California maigsunan, doon ay 1,200 pastors nga ilang gidefy ang balaod silang gobernador. Kaya, sa Biblia, wa man mag-ingon nga, ayaw mo panagtigom, basta na COVID. Biyay sa ninyong panagtigom ka nas COVID. Dili man ingunana ang, di man conditional ang giingos sa Biblia. Ayaw biyai ang balaan sa panagtigom. Ingon nga ang adlaw sa Ginoo naghinuon na. Kay pipilara man inga kasulatan ingon ni Bruno, pipilara nagbuhat niini. Pero say subo sab nato palandungon ng ubang mga pastor mo man hinuoy nagbandilyo undang hatag simba. Pasag di lang magsunan mo undang ako wala magmubandilyo aron. Pasag di kitang mga pastor, it's our duty to serve them. Ang pagsilbi nato dili man lang kay sa simbahan ra. Karon dako nato tsansa kana may mga live streaming. So we can continue serving the people of God bisan ingon ani live streaming. Kami nagpasalamat sa Ginoo, wala man hinuon ko dakpa po diha sa bansor. Salamat ko sa Ginoo diha kay gidakop nila kami siguro gamay ra pod mi. Sobra pa sa social distancing. So muna ako kadasig sa imong igsunan nga balikon ko kini nga crisis dili lang kay karon da. Ang sulti sa Biblia sa pinadayag mas do na pay crisis nga dako kayo. Tiyan mo ng sulti sa Biblia 1/4 sa population kalibutan mamatay. Pero ay la kabalaka kay kung magtinuod kag panglagad sa Ginoo kanang pulungang katunga o 1/3 sa mga population 1/4 population ang mamatay wala na pud tadaan wala na pud tanian ang panahon na kaya kanang panahon na mo man na ang panahon nga ibubo ang timbre ibubo ang panaksan sa kapungot ibubo ang ipatingog ang trumpeta sa Dios kana dagko ng kasakit mo nang ako moingon nga gikan kaniadto og hangtod karon magsuonan insakto ang Biblia nga sinugdanan pa lang ni mga kasakit na lugar di pa nimo dako nangamatay ng mga apostoles ubang manasog ipang dauban ubang Kristohano ipapatay sila pero still the word insakto gihapon ang sulti Biblia sinugdanan pa ni kasakit kay ang tinuod nga kasakit unya inig bayaw sa Dios sa mga magtotoo kana nga kasakit tiyan mo bukid pagatumpagon wala nay balay nga pinatong sa bato nga di pagatumpagon unya mga bukid patagon mga isla mga balhin ngilngig na busa ako nang gipalili ninyo kay nagatubang tas dakong kasakit nga nagiyon ang libro sa mayong balita nga panguyapan ang mga tao sa pagpaabot kung unsay mahitabo sa sunod na naman nakuyapan niini COVID gamay ra ni siya unsa pa ka nang umabotay so ang ato ako mayon sa inyo nga kuhaon ta nang atong unahuna nga unya na human sa kasakit tunga sa kasakit sa dili pang kasakit ako makagarantiya magsuunan pinagispulong sa Ginoo nga kita iyang lalinon pero the question is your heart right with God today ang imo bang kasing-kasing matarong ba to ba sino balaan bang imong pinabuhi to ba nga Ginoo so it's time there's a time magsuunan it's time to check ourselves kung galing doon naman let's change it there's enough time napay igong panahon atong i-reverse ang atong kinabuhi mo nang ako nagpadasig sa inyo hindi ko kasiguro kung kanunay ko makasulti pero nagplano man mi nga doon naman mi kanunay live pero ini kabisi nato magsuunan mo man usahay ang hinungdan pero ako igibilin sa inyo nga makisunan sa ingon pas Tagalog hawak kamay inahat ng buhaton mag-inampuay ang matag usa iampo ang usag-usa nga makapadayon kay gusto kong singali ba sige na ko nyo makita dire or di na madungog ninyo dito sa langit at least nga makita kita madungog kita dito usa ang Dios magapanalangin o ginaot ang Dios magapanalangin sa inyong mga kinabuhi hinaut ang Ginoo magagiya sa ato kitang mga magtotoo at least nga doon na tayo kanabang communication para masayra na to kaya basin di ay mo what tayo communication uban kipang rapture na di ay
At least na tayo communication. May buwan na to nga. Kung di na namo magtawagan kamo diha sa Bohol na kamo na rapture. Pero nini nga pamagi atong ma-check, uy napa ba atong magkaigsuonan. Muna hinungdan ni participate ko niini. Bisan tuod nga busy ko ni atong tungora nangay ko kuan gamay panahon sa ni Pastor Rejan nga bisag karon lang usa. Karon lang kami makatampo aning mga adlaw kay medyo apikis mi aging mga panahon. Kay mas maayo nang magipaghiusa kita sa mga kaigsuonan. Doon ay uban mingon nga dili na kuno importante kanu inani murag pasikat lang kuno atong gibuhat. Dili man ni pasikat siguro na sa ila na. It is an opportunity nga kining social media ato pang magamit mga kaigsuonan. A time shall come nga di na taka-access dinhi. Kay si Antichrist na makita nyo sa screen, Antichrist na dili na magwawali. Antichrist na maingon na dawatang Marka 666 kay di ka madawat ini di ka kapalit ka kaon. Lisod magani ni panahon na nga COVID ra ginadidaan mi paglakaw. Wala bisag nakasakyan na dili pwede. Di makapatuos gasolinahan di po ka pasudon sa mga dapit kay namin nagbantay. Unsa pa kag narkay na. Usa ang atong paglaom diha ra gispulong sa Ginoo. Munang ibilin ko kaninyo ni kagabihon basaha ila-ilaha kana bang ang pulong sa Ginoo batira. Kinahanglan atong batiron ang pulong sa Ginoo. Kay nagingon ang kasulatan tinungtulo ang tao nga magisalig sa isig ka tao. Kung atong isalig ang atong kaluwasan sa pastor, okay raman, pero tinunglo man na. Kay kung simbako ang pastor, nabitaw na initabo na sa ato, may mga kadaguan man nato nga nintipas. Gidugangan. Ako maigsuonan, nagka-focus Ginoo nga ang kahibalong iyang gihatag dugangan pagid niya. Kay subo lang nga ikasulti, bisag kinsa pa siguro nga kadaguan nga muusab sa balaod sa kasulatan, ako maingon dili kong kakuyo. Hangtod nga ang presensya sa Ginoo magaban nako, uban sa akong panimalay, uban sa akong makabataan, uban sa congregation. Pila naman kapakitabo ni, dili ko basta-basta mukuyog. Ngano mukuyog pamangkon sa may ang atong grupo, unsa may gihimon ini gawas kon ang atong makadakuan, ilang usbon ning balaod sa ato dinhi sa atong grupo na malagmit siguro, mubiya ko. Pero kung nagsubay lang sa Biblia, unsa pa may atong balhinan? Mag-usa kita. Kay kaning atong grupo registration sa gobyerno ram ni dito sa Ginoo isa raman. Alang dito sa Ginoo, alang dito sa langit lugar moingo ka nga ako MP ka PME sa panao lugar dito, maglain-lain lugar ta. Wala na panahon maigsuonan. It's a great lie. Ang sulti sa Biblia mas maayo maghinigugmaay. Magtinambagay. Magyayungay sa tanang kabugat ingon ang kasulatan. Wala may panahon maigsuonan nga maglain-lain kita. Ang ato nga kita mga magtotoo ato ng lig-uno ng atong kagalingon kay ang pagbalik sa Ginoo dili na madugay. Dili na madugay siguro basin ugma. Basin sunod semana. O basin ang Dios ray nasayon sa takna nga iyang gilaan kanus sa anya kuhaon. Kay kanang paganihan ni Hesus kuhaon man niya ang mga pinili niya. Kay kita mga anak gud niya. Kay kami pinalangga sa Ginoo magpakamatay bago na si Jesus sa cross kung kung ang iyang gugma nato alang-alang. Kita nga naglunang sa kasalanan, iya pabatang kuhaon kung ipakaon lang gyapon tanya 666 o iya bitang sakiton ra gyapon. Dili ngunana kang mabaw ang kaisipan sa atong Dios. Kita giluwas aron pakitaon kita sa iyang himaya. Munang mayon si Moses, Lord, show me thy glory. Ugma mga igsuonan. Kung maninuod lang kita sa pag-alagad, makita nato ang himaya sa Dios. Tingali makita nato siguro musulti ka ang Ginoo maingon nga nakaminos mo lang mo sa ako ang pagtuon ninyo ako kamo ipakaon 666 dili unana ang Dios pagsunan ako dili ko makatuo unana dili ko makatuo niya nga ang tao sa Dios pasagdan niya kaya nagingon ang kalaing bahin sa kasulatan si Hari David kung ako masayo pata ako kaniadto tigulang nako karon pero wala ako makakita tao sa Dios biyaan niya. So personally that is my testimony too. Nga bata ko kaniadto kay 6 anyos pa man ko na mo Kristiyano lisod gani sa mo kahimtang kaniadto tungod sa di man Kristiyano ang ginikanay ang kalisod ambot lang na abgian pakasuban usahay way kaon usahay one day way kaon kung magkaon man lubira magsun lisod gid kayo kaya ang akong ginikanan may kayutaan man sila diyan bol daghan sila giyuta diha pero tungod kay wa man magalagad sa Ginoo walay kay klaro lisod gyud ang among kahimtang kaniadto pero sa din nagalagad mis Ginoo hinanay kiusab mis Ginoo karon makaingon ko nga dili man hinuon kaayo gyud inunta dato pero at least lugar makaginawa
Kung mulakaw na may sakinan gihatag Ginoo. Kung mukaon naman po'y makaon. Kung si makaon sa ban, makaon na po na mo. Nana kabuutan na. So, balikon ko may suunan ang atong Dios buutan maayo. Busa atong ibalik kani ang himaya. Atong pasidunggan siya. Pinagi sa itong mga pulong, atong buhat, o sa atong mantin-anon nga pag-alagad. Kaya samtang niyatas kinabuhi, iya usab kitang bayawon, iya usab kitang panalangina. O panahos kagulaanan, sa bisan unsa pang kasakitang maabot, dili kita niya kalimtan. Mag-adto ko sa mga pagampo. Lord, dalaygon kasway katapusan. Salamat na nining bulawanong kahigayunan, nga imong gihatag ka namo, aron kami Ginoo magatinambagay, magdinasigay, magayayungay sa mga kabugat ng Espirituhanon, aron kung doon na may nagkaluya, matabangan ug madasig sila. Ug ginaot nga kini mga pulungan makadasig sa nagapatalingho. Niadtong nagmaluyhon imo siya dasigon, kung doon na may nagbalatian ako mapag-ampo, ayo sila Ginoo in Jesus name. Kung doon na may nagkaluya, ayuhang iyang espiritu. O kung doon na may nagpataligog nga nagduduha, kuha ang pagduduha aron siya makalagad o makadawat sa bagong kinabuhi. Kaya nga, ang kaluwasan ana alamang sa dako gamhanan na pangalan ni Ginoong Hesus. Maayong gabi mga kaigsunan. Ang Diyos magapanalangin.